Good morning mga kabarter. Andito po ako ngayon sa aking backyard. Rabbit tree and poultry. Mag-aatoy po ako ng aking mga alaga, manok, rabbit, at yung mga broiler chickens. At saka din yung mga alaga kong pato. So, good morning po sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong laging suporta sa aking munting channel. Dito po si Kabarter Naga. Good morning po. Yan po, update ko po kayo itong aking alagang broiler chickens after 1 week ng aking pagkakabili. Ito na po sila ngayon. Medyo malalaki na. At ang kagandahan po nun, out of 61 na piraso, wala pa po tayong na-record na mortality. Yun po ang maganda. Yan, ang lulusog po nila oh. Medyo quality yung aking nakuhang broiler chicks na 45 chickens, 45 days old chicken. Yan po oh. Bihira po yun mangyari na walang mortality after a week. Kasi yun ang pinaka-critical sa pag-aalaga ng broiler chickens or 45 days chickens. 1 week, yan na po sila. Then next ko pong vlog nito ay sa pang 2 weeks nila, which is magpapalit na po tayo ng pakain sa kanila. Yung first week po ay hanggang 2 weeks ay buy one yung ating binibigay sa kanila. Then after 2 weeks, magpapalit na po tayo from buy 1 to buy 2 dahil malalaki na sila niyan pagdating ng 2 weeks. Medyo makonsumo na sa pakain, sa feeds. At patuloy pa rin po tayo magbibigay ng ating vitamins sa kanilang iniinom na tubig. Kaya ngayon po ay maglilinis ako ng kanilang cage. Bali, ang gagawin ko ay ita-transfer ko muna sila pansamantala dito sa mga plastic crates para hindi sila dyan mabasa. So, magdi-disinfect muna po ako. Ganito po kasi yung nakasanayan ko na gawin nung ako ay nagtatrabaho pa bilang flockman sa isang poultry farm doon sa Batangas way back 1998. So meron po akong kaalaman kahit konti sa pag-aalaga ng manok na akin naman pong ibabahagi sa inyo ngayon. So tara po at umpisahan ko na maglinis ng at mag-disinfect nitong cage nila. Bali 61 na piraso po ito kasi may free na isa. So ang binili ko po sa farm ay 60 piraso. So medyo ano lang at isa lang ang, pero okay na rin yun kahit isa lang yung naging free natin. Quality naman yung nabili natin na manok. Kasi nga after a week, zero mortality, which is very good sa isang nagmamanok. Lalo na kung ikaw ay baguhan pa. Yan po oh, ang lulusog. So,
I-transfer ko po muna dito sa crates para malinisan natin at ma-disinfect yung kanilang mga kulungan. So, ingat lang po tayo sa pag sa kanila, pag-transfer kasi maselan po ang mga manok. Kalaban nila is stress. Dapat ay hindi sila masyadong siksikan sa silipatan nating crates pansamantala. Kaya paghati-hatiin ko sa 3 crates silang lahat. Nako, medyo mag-stop muna ako at merong nangyari doon sa aking alagang duck. Merong advertisement na nangyari. Ito po siya ngayon, oh. Jaran! Yun! Oh. Masyadong malikot. Yun. So, balik po tayo doon sa ating ginagawa. Patalastas lang daw yun, sabi ng mga ducks. Yan, oh. Bilangin ko muna ito, 5, 7, 10, 14. Ulit. 5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 바라만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔만 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까 봐 쓸데없는 다른 것 So, disclaimer lang po sa lahat ng mga nanonood ng aking videos. Ako po ay hindi professional na mag-aalaga ng manok. Ako po ay nagbase lamang sa aking naranasan nung ako'y maging flockman sa isang poultry farm way back 1998 pa. So, kung merong mga makabagong teknolohiya sa pag-aalaga ng manok. So, ayan, tapos na po tayo sa paglilinis. Kaya maaari na po natin silang ibalik. Ayan. Medyo may naipit. Ayan. Para mapreskuhan na naman sila.
Yun. Next week ay siksikan na sila. Ililipat ko na sila sa ibang cage. Yung iba kasi hindi na to magkakasya dito next week. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 Nga po ay nalinisan ko na yung ating mga feeders para sa ating mga alagang manok. Yan. Nalinis ko na po siya. At maglalagay na po tayo ng ating pakain na feeds para sa kanila. Yan. Bayuan pa rin po ang ating binibigay na pagkain sa kanila kasi pang 7 days pa lang po nila ngayon. So, hanggang second week po ang pagbibigay natin sa kanila ng Bayu 1 or Integra 1 sa iba. Basta kami, ang ano namin dito ay Bayu 1. Then mag-ship kami ng Bayu 2 after ng 2 weeks. So sa ika-15th day, mag-ship na po kami ng Bayu 2, yung medyo malalaking butil na. Malalaking butil na ng pakain na feeds. Yan. Yan naman pong pakain na ay hanggang isang buwan yung ating Bayu 2. Hanggang 45 days. 1 month to 45 days ay gagamit tayo ng Bayu 2. So, halika na po. Tara po kayo at ibigay na po natin itong ating patuka kasi 30 minutes na ang nakalipas. Simula nang ako yung makapaglinis at maibalik ko yung mga alaga nating manok sa kanilang mga kulungan. Yun. Ito na po, magpapakain na ako ng ating mga alagang manok. Yan, isang maliit dito sa may bungad at isang malaki dun sa gitna para lahat sila ay makakain at hindi magsiksikan sa isang feeders. Dito naman sa kabila ay ganun din ang ating gagawin. Yung isang mahaba dun din sa may gitna. Yan. At ito ring isa ay dito rin sa may bukana. Yun. Yun po palang ating ilaw sa kanila ay mananatili hanggang ika-10 araw. Pero sa gabi ay sa gabi na lang. After ng ika-10 araw, gabi ko na lang po sila lalagyan ng ilaw. So sa araw, pwede na nating tanggalin yung ating ilaw. Yung sa iba po ay ginagawa nila 1 week lang
na sila ay nagpapailaw. Pero ako naman, ginagawa ko, in-extend ko siya hanggang ika-10 araw dahil wala nga tayo ng infrared heater. So, advisable kapag nagmamano ka, kung meron ka rin naman lang na pambili ng infrared heater, mag-avail ka na. Kaso hindi po natin kaya yung ganon. Kasi bukod sa oxygen, sa mga aparato, hindi natin kaya yon. So magtitiis na lang po tayo dito sa ating incandescent bulb para maging kanilang heater. Medyo ingat lang dahil dito po ay may kuryente. So ayan, nagkakagulo na sila sa pagkain. So that's all for today's video mga kabarter. Sana ay meron kayong natutunan sa aking pagbahagi ng aking mga nalalaman sa pagmamanok. So dito na po tayo magtatapos sa ating update sa aking mga alagang manok na broiler chickens after a week simula noong mabili natin sila. So update ko po uli kayo after a week na naman. Sa pangalawa nilang week, pang 2 weeks nila, update ko po kayo dahil doon ay magpapalit na po tayo ng ating pakain sa kanila. So thank you at sana ay abangan nyo po yung ating episode next week on the second week ng ating mga alagang broiler chickens. So thank you at salamat sa ating mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel, Kabarter Naga. See you next week sa ating vlog patungkol sa ating mga alagang manok dito sa aking mini backyard rabbitry poultry. Thank you. Yan. Po, update lang po yan sa ating itlog ng native chicken. Yan, meron na po siyang 8 itlog. Then dito naman sa baba ay ang itlog ng ating mga Muscovy ducks. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pieces na po yung itlog ng ating mga Muscovy ducks. Pero yung isa po dito, yung isang cage, meron po dyan na 12 na itlog. Kinuha po muna natin at pinangulam ng mga bata. Diyan wala pa. Ito po ay ating papadamihin. Dito naman sa kabila, yung ating mother donor rabbit. Yan, magni-nesting na po siya. Magni-nesting na, due date niya para manganak is March 6. So ilang days na lang, meron na naman po tayong bagong mga rabbit kits. Pero yan lang muna dahil 4 na piraso na lang po ang natitira sa aking mga rabbits. Ito po yung 3. Yan. Saka ito. Tapos yung isang black. At dito naman yung ating mga Muscovy ducks. At ito yung ating mga broiler chickens. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.